Kaya Mark, mag-grant ba yung petition for legal separation dahil inamin ni Guy na meron siyang kabit? Okay, for example, itong aminan. Ano bang epekto pag aminan? Hindi. Mahuhuli ka muna. Huli ka muna. Huli mo na. Uy, sino to? Tapos, tagi-tagi mo na, kunwari. Deny mo na. Deny. Tapos, ang ingay ng babae, para machine gun. Tapos, na-pressure ka. Sige, akin yan. Para mayugot ka na sa machine. Mayugot ka na naman sa machine gun eh. Hindi, kasi nga, as I told you, I have a lot of cases about that one. Sige. So, ako yung palagi susumbungan ng mga seaman, yung sumbungan ng mga OFW ng mga lalaki, na palagi daw silang inaaway ng kanilang mga babaeng asawa. Ito na. Nahuli, niratratan, umamin. Inamin. Sige, kabit ko na nga. Akin yan. Kasi wala ka, example, ganun. Kasama ko kasi sa Hong Kong yan. Doon kami nagtrabaho, nandito ka sa Pilipinas, kasama ko siya, so nagka-relasyon kami. Inamin mo na. Ganun nangyayari sa mga kaibigan natin, mga OFW. Nakita ko sa movie yan. Sa movie. Sa movie. Wala akong pinatamaan dito. Nakita ko isa sa sinihan. Okay. Isa Tagalog movie sa Netflix. Panoorin nyo. Yun. So, yun. Inamin ni lalaki. Yung pag-aamin, pwede bang gamitin na grounds yan for legal separation? Yung pag-aamin ni lalaki na may kabit siya, sabi ng batas, hindi. Bakit? Stipulation of facts or confession of judgment is not allowed in petition for legal separation. It is not also allowed in a petition for annulment of marriage. Stipulation of facts or confession of judgment is not allowed. Bakit? Kasi bawal nga ang sabuatan sa annulment. Ibig sabihin, yung mga aminan, hindi pwedeng gamitin ebidensya yan para i-approve ang legal separation. Except pag may other evidence na pwedeng gamitin ng korte para i-approve ang legal separation. But the mere fact na inaamin ni babae o inaamin ni lalaki na may kabit siya, hindi pwedeng gamitin ebidensya yan. Kasi sabi ng batas, confession of judgment cannot be considered in a petition for legal separation because it is the policy of the state to preserve the sanctity of marriage. Kasi bakit? Kung may aminan kasi, MJ, wala nang kasuhan. Mag-amin na lang tayo para hindi tayo gagastos for the petition for legal separation. Aminin ko na lang, may kabit ako. Aminin mo din, may kabit ka. Or ano ka, may psychological problem ka. Tapos ang kaso. That is not allowed under the law. Bakit not allowed? Under the law, sabi ng batas, it should be, kailangan kasi na ang korte mag-decide based on law and based on evidence. Ang aminan, hindi kasama sa evidence yun. Confession of judgment or stipulation of facts cannot be considered in a petition for annulment of marriage or even in petition for legal separation. So, ina-advise mo na ako gumamin? Wala kong sinasabi na huwag umamin. Ang sinabi ko lang, yung pag-aamin, hindi magagamit na ebidensya yan sa petition for legal separation. Ayan. Maybe magagamit na ebidensya yan kung mag-file ka ng bawsi, mag-file ka ng adultery, mag-file ka ng concubinage. Yan, pwede magamit na ebidensya yun, yung pag-aamin mo. But in a petition for annulment of marriage or legal separation, yung mga pag-aamin, hindi magagamit na ebidensya. Bakit? Very clear ang batas. Stipulation of facts, meaning pag-aamin, or confession is not allowed in a petition for legal separation because the policy of the state is to preserve the sanctity of marriage. Ito, yung tanong na yun kayo, Mark, lahat na yun ay galing kay Cebuana. Hello. Sa Cebu. Hello mga kaibigan.